Ang mga naga ay mga kamanghamanghang nilalang ng mitolohiyang Indian na matatagpuan sa parehong Hinduismo at Budismo. Ang mga nilalang na ito na may katawang pinagsasama ang ahas at tao ay gumagalaw sa pagitan ng banal at ng makalupa. Nagkakaiba-iba ang mga salaysay tungkol sa pinagmulan ng mga naga. Ayon sa ilang kwento, sila ay mga inapo ni Kadru, ang ina ng mga ahas. Kaya bahagi sila ng malawak na hanay ng mga Diyos sa Hinduismo. May iba pang mga salaysay na inilalarawan sila bilang mga nilalang na ipinanganak mula sa galit ni Brahma, ang lumikha o bilang mga nilikha ni Vishnu. Sa mga pahina ng Mahabharata, may kapansin-pansing papel na ginagampanan ang mga naga. Sa maraming kwento, lumilitaw ang mga naga na nakikipag-ugnayan sa mga Diyos at sa mga tao, minsan bilang mga tagapagtanggol, minsan bilang mga kalaban. Isang kaakit-akit na aspeto ng mga naga ang kanilang kakayahang magpalit-palit ng iba't ibang anyo na naglalantad sa kasalimuotan ng kanilang likas. Sumasagisag ang mga naga sa kapangyarihan at karunungan at gayon din sa muling pagsilang at immortalidad. Sa maraming bagay, nakikita sila bilang mga tagapagbantay ng mga kayamanang makalupa at espiritual at madalas na iniuugnay sa mga bukal, ilog at lawa, mga pook na karaniwang itinuturing na sagrado sa India. May ilang naga na kilala dahil sa kanilang mga kwento. Si Vasuki, halimbawa, ay inilalarawan bilang isang napakalaking ahas. Sinasamba at kinatatakutan, siya ay halimbawa ng pagkamay dalawang mukha at kapangyarihang naglalarawan sa mga naga. Nakibahagi siya sa Amrita Mantana, ang pag-ikot o paghalo sa karagatan ng gatas. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa mitolohiyang Hindu. Sa bahaging ito, bumubuo ang mga Diyos at mga demonyo ng pansamantalang alyansa upang haluin ang karagatan ng gatas. Isang kosmikong gawa na naglalayong mailabas ang Amrita, ang nektar ng immortalidad. Gumaganap si Vasuki ng pangunahing papel sa gawaing ito. Iniaalay ang sarili bilang lubid upang paikutin ang bundok Mandara na nagsilbing poste ng paghahalo. Hindi nagkataon ang pagpili kay Vasuki. Ang kanyang lakas, kasama ng kakayahan niyang tiisin ang mga puwersa ng paghahalo, ay mahalaga sa tagumpay ng pagsisikap na iyon. Nakapaikot sa bundok Mandara, naging mahalagang kawing si Vasuki sa pagitan ng mga deva at ng mga asura, na ang bawat panig ay humihila sa tig-isang dulo ng kanyang katawan. Ang gawaing ito ay sumasagisag hindi lamang sa pagsasanib ng magkasalungat na puwersa, kundi pati sa kakayahang magtiis at manaig sa napakalalaking hamon. Habang hinahalo ang karagatan, lumitaw ang sari-saring bagay at nilalang, kabilang ang Diyosang si Lakshmi at, sa huli, si Dhanvantari, ang manggagamot ng mga Diyos, na may dalang isang bangan na naglalaman ng Amrita, ang eliksir ng immortalidad. Sa kanyang mitikong paglalakbay, nagtuturo si Vasuki ng mahahalagang aral. Ang kanyang kahandaang maglingkod sa sandali ng pangkalahatang pangangailangan, tinitiis ang sakit at kahirapan, ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiis, pagsasakripisyo, at lakas ng kalooban. Kasabay nito, ang kanyang papel bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga deva at mga asura ay sumasalamin sa ideya na sa ilang sandali, kinakailangan ang pagkakaisa at kooperasyon ng magkasalungat para sa mas dakilang kabutihan. Hindi lamang tumulong si Vasuki upang maisilang ang Amrita, may ginampanan din siya sa kosmikong kaayusan at sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mabuti at masama. Isa pang kapansin-pansing naga si Ananta, na kilala rin bilang Shesha, na nagsisilbing higaan ng Diyos na si Vishnu, na sumasagisag sa walang hanggan at sa kosmikong siklo ng paglikha at pagwasak. Inilalarawan si Ananta bilang isang naga na hindi masukat ang laki, na may di mabilang na mga ulo na ang bawat isa ay kumakatawan sa isang aspeto ng sansinukob. Ang pangalang Ananta ay nangangahulugang walang hanggan o walang katapusan, na sumasalamin sa immortal at sumasaklaw sa lahat na likas ng ahas. Bilang Shesha, na ang ibig sabihin ay natitira, sinasagisag niya ang lahat ng nananatili matapos ang pagwasak ng sansinukob, na siya mismo ang pagpapakita ng pagpapatuloy ng pag-iral.
Isa sa pinakapinagkikilalang larawan sa mitolohiyang Hindu ay yaong si Vishnu na nagpapahinga sa ibabaw ni Ananta, na lumulutang sa kosmikong mga tubig ng sinaunang karagatang pinagmulan. Si Ananta, na nakapulupot sa isang bilog na walang katapusan, ang nagsisilbing higaan kung saan nakahilig si Vishnu sa pagitan ng mga kapanahunan ng paglikha. Sumasagisag ang paglalarawang ito sa balanse at pagsuporta sa sansinukob ng banal, si Ananta, sa kanyang palagi at di nagbabagong presensya. Ang matibay na pundasyon kung saan pinananatili ni Vishnu, ang tagapag-ingat ng sansinukob, ang kosmikong kaayusan at pagkakaisa. Sa bawat kosmikong siklo na tinatawag na kalpa, ang sansinukob ay nalilikha, napapanatili, at sa huli ay nawawasak upang muling malikha. Isinasakatawan ni Ananta ang marami sa mga pangunahing konsepto ng pilosopiyang Hindu, gaya ng Dharma, kosmikong kaayusan, karma, gawa at tugon, at moksha, pagpapalaya. Iginagalang ang mga naga sa pagdiriwang ng nagpanchami, kung kailan nag-aalay ang mga deboto ng gatas at mga panalangin sa kanila, humihingi ng mga pagpapala at proteksyon. Ang ugnayang ito sa pagitan ng mga tao at ng mga banal na ahas ay nagtatampok sa paniniwala sa pag-iral ng magkasabay at sa paggalang na kapwa ibinibigay sa iba't ibang aspeto ng paglikha. Makikita ang paglalarawan sa mga naga sa sining ng India sa mga eskulturang pangtemplo, gaya ng nasa Khajuraho, na mahusay na ipinapakita ang mga figurang ito sa pagsasanib ng pagkatao at pagkahayop. Sa mga mural at mga fresko, minsan ay inilalarawan ang mga naga bilang mapagkalingang mga nilalang, minsan naman bilang mapanirang mga puwersa na sumasalamin sa kanilang likas na pagkamay dalawang mukha. Naroroon din ang mga naga sa mga paniniwala at tradisyong Budista kung saan sila ay nakikita bilang mga tagapagtanggol ng mga turo ng Dharma. Ayon sa tradisyon, iningatan nila ang mga sutra at mga sagradong teksto ni Buddha kapag nanganganib itong mawala o masira. Pinoprotektahan nila ang mga turo ni Buddha laban sa mga hamon ng panahon at ng pagkalimot. Sa palikanon, isa sa pinakamatandang kalipunan ng mga kasulatang Budista, madalas lumitaw ang mga naga. Isa sa mga pinakakilala at kapansin-pansing kwento ay sangkot si Buddha mismo. Sa salaysay na ito, sa gitna ng isang napakalakas na bagyo, lumitaw ang isang naga na kilala bilang Mukalinda at pinasilungan si Buddha, na noon ay nasa malalim na pagninilay. Binalot ng naga si Buddha gamit ang katawan nito at ibinuka ang talukbong nito sa ibabaw niya upang siya'y masilungan mula sa mga elemento. Ang larawang ito ni Mukalinda na pinoprotektahan si Buddha ay naging makapangyarihang sagisag ng pag-iingat sa espiritual na pagsasanay at sa paglalakbay tungo sa kaliwanagan. Higit pa sa kanilang papel bilang mga tagapagbantay ng Dharma, madalas na iniuugnay ang mga naga sa tubig, isang elementong sumasagisag kapwa sa paglilinis at sa pagbabago. Ang tubig ay dumadaloy at laging nagbabagong anyo. Tinasalamin nito ang hindi pang matagalang likas ng mundo, isang pangunahing konsepto sa Budismo. Kaya, sa pamamagitan ng kanilang kaugnayan sa tubig, tinasagisag ng mga naga ang transformasyon at ang kakayahang umangkop at umunlad sa aspektong espiritual. Makikita ang paggalang sa mga naga sa maraming gawaing pangkultura at panrelihiyon sa iba't ibang panig ng Asya kung saan isinasagawa ang Budismo. Sa ilang lugar, isinasagawa ang mga ritual at seremonya upang payapain ang mga naga, lalo na sa mga gawaing may kaugnayan sa tubig, gaya ng agrikultura. Sumasalamin ito sa paniniwalang kapag nagalit ang mga naga, maaari silang magdulot ng mga sakunang likas tulad ng pagbaha at tagtuyot. Dahil dito, itinuturing na mahalaga ang pagpapanatili ng isang maayos at nagkakasundong ugnayan sa kanila para sa balanse ng kalikasan at sa kapakanan ng mga pamayanan. Kung paanong nakapagpapalit ng balat ang mga naga, gayon din ang mga nagnanais umunlad ay dapat umangkop kapag humaharap sa mga balakid sa landas tungo sa kaliwanagan. Mga balakid na kapwa rin nagbabago at nangangailangan ng karunungan at kakayahang umangkop upang mapagtagumpayan. Kung paanong inihuhulag ng mga ahas ang kanilang lumang balat upang lumaki.
Dapat ding magawang alisin ng mga tao ang mga lumang gawi upang umunlad. Sa mga kontemporaryong salaysay, nananatiling naroroon ang mga naga, maging sa mga akdang pampanitikan o sa sinehang Indian. Buhay pa rin ang mga naga sa kulturang Indian, kung saan kinakatawan nila ang pagtatagpo ng tao at ng banal, ng material at ng espiritual. Ang kanilang pananatili sa paglipas ng mga siglo ay hindi lamang patunay ng yaman ng imahinasyon ng tao, kundi pati ng walang humpay na paghahanap na maunawaan at mapag-isa ang sari-saring aspeto ng ating pag-iral.